Good day mga kababayan! So, ang i-discuss natin ngayon is very important, especially sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada. At ang gusto nila ay makapag-work sa government sector dito sa bansa. So may mga tips ako mga kababayan. Although nasa sa atin pa rin no, yung hard work. But I'm gonna give you some tips kasi ako just last year napasok na po ako sa government. And this time po, ang i-discuss ko ay yung gusto mo mag-work sa isang clerical or office setting dito sa Canada. Yes, yung mga health sector or yung education sector, madali lang yan kasi in demand yan. Walang problema yan kung meron ka ng diploma or certificate, like for example, you wanna work as a healthcare or yung sa health, like LPN, yung 2-year course or 2-year program ng nursing, LPN ang tawag niyan, or isang health sector, healthcare practitioner, mga ganyan, social worker, madali lang yan. All you have to do is get the diploma, go to school, get the diploma or certificate. Madali lang yan makapasok sa government, or mag-assistant education ka or what we call education assistant. Yon. 1-year program lang yan, so madali lang rin yan, or maging social worker, madali rin yan. So what I wanna discuss is yung makapasok ka at makahanap ng work na clerical or office setting, kasi mahirap po talaga yan. Ang hirap-hirap. So mga kababayan, ano ba ang ginawa ko? Kasi last year, napasok na po ako. 10th year na po ako dito sa Canada last year, on my 9 years. Imagine mga kababayan, it took me 9 years na makapasok sa government sector dito sa Canada. So, ito mga kababayan, ngayon, nasa ano po ako sa education, hindi po ako teacher, but nasa office po ako. At parang dito sa district namin, parang ako lang yata ang Pinoy na nasa office setting or what we call clerical, pero hindi po ako admin, sa finance po ako. Parang walang Pilipino sa clerical or admin or sa accounts, yung finance, parang finance rin kasi although wala po ako sa district nag-work, yung district dito parang DepEd sa atin, tapos yung position ko po ay isa lang sa every school. So yung district namin nagpapadala ng position ko na sa iba-ibang school, elementary at saka high school. So tinatawag niyan is accounts. So kami yung nagbabudget, ganyan, nag-approve ng mga credit card ng mga teachers or sa principal. So wala po akong boss sa school kasi ang boss ko nasa district na nandyan sa accounting department or finance department. So ang ganda ng buhay mga kababayan. So ito mga kababayan, so paano ba ako nakapasok dyan? Ito mga kababayan, kung gusto nyo talaga makapasok sa government at sa office, sa office, we're talking about office, like accounting, admin, ganyan, pag tungtong nyo lang dito sa Canada, dapat nasa mindset nyo na yan. Yes, kasi ako, nung nakapunta na ako dito sa Canada or papunta pa ako dito sa Canada, nasa mindset ko na po talaga na ang goal ko is to work in a government. Hindi naman po kaya ng katawan ko na maging healthcare. Hindi ko talaga kaya yung work na yan mga kababayan. So ang target ko talaga is government offices. Hindi rin, ayoko rin ng yung parang call center. Meron rin government na ganyan, call center. Actually, naka-work ako dyan, pero parang subcon sa isang company. So, nag-work ako bilang call center, ang tawagan dyan, no? Parang basta yun, mga receivable, yung tumatawag sa may mga utang na mga loan. So hindi talaga directly sa government.
subcon yon. Pero kahit government yon, hindi ako mag-i-enjoy kasi gusto ko work, pero nag-i-enjoy ako. So either finance, ganyan. So target ko na talaga yan at goal ko na talaga yan. Pero hindi po madaling i-achieve yan kasi marami pong applicants. Unless lang na may kakilala kang head sa department na yan, kahit wala kang experience pero may diploma ka, pwede naman may experience kahit wala kang diploma kasi dito sa Canada either experience or diploma, but they prefer na meron ka talagang experience. So, like for example, meron po akong kakilala, Pinoy siya, na classmate ko nung nag-aaral ako dito kasi accounting graduate po ako sa Philippines, mga kababayan. So, hindi po madali na mag-work dito sa finance na hindi po ako kumukuha or nag-schooling dito. So, what I did, nag-schooling po ako dito ng 1 year para lang ma-review yung accounting ko. So, yan ang dapat mong yung ang gawin. First, mag-schooling kayo na kahit 1 year diploma lang to refresh. Like for example, ako accounting, to refresh my accounting kasi matagal na rin na wala akong knowledge sa accounting kasi sa bangko ako, sa Metrobank ako noon ng ilang years. So, wala. So, nag-review ako at nagpa-enroll sa college dito ng 1 year. So, may classmate ako na Filipino, marami sila rin. So, yung isang classmate ko na Pinoy, mga kababayan, siya, live-in caregiver siya. Tapos, nung naging PR na siya, kasi pwede na silang mag-schooling, kumuha siya ng admin. Ako, admin bookkeeping siya, admin office. So, hindi bookkeeping. At yung amo niya na matanda, nung malaman na nag-schooling siya, sinabihan siya, don't worry kasi tutulungan kita kasi yung anak ko, head sa Department of Labor. Uy, kalain mo, bongga ang beauty niya, mga kababayan. Alam mo ba, yung mga ganyan, mga Department of ganyan, nag-work sila dyan sa Parliament dito, kasi sa BC kami, so sa Parliament ng BC, bongga, no? So yung mga katrabaho mo dyan, yung mga malalaking mga politician, nandyan sa Parliament. So kalain mo, yung experience na dito sa Canada, isang live-in caregiver, walang office experience, kalain nyo. So, nung nag-graduate na siya, nirefer nga siya ng matanda sa anak niya na head ng Department of Labor. Pero, hindi rin basta-basta na makapasok ka. Dapat, mag-submit ka rin or merong mga test yan dadaan ka rin sa exam at saka interview tapos panel interview. Although kung hindi niya kakilala or walang nag-refer sa kanya na head, talagang hindi siya papasok kahit papasa pa siya dyan. Kasi papasa ka at the same time kasi maraming applicants yan. So, nakapasa siya, but at the same time, backer naman niya ang head. So, yung ibang applicants na kahit nakapasa, may experience, siya pa rin ang kinuha. Pero kahit wala siyang experience, mga kababayan, she's a very hardworking individual. So ngayon, nasa parliament na siya, ilang years na rin siya sa parliament. After graduation, mga kababayan, ilang months lang yung waiting niya. Nag-wait lang yata siya ng mga 6 months sa process kasi matagal yan interview, exam, ganyan, panel interview. So after mga 6 months, nakapasok na siya, o di ba? Bongga. So kung wala kang backer, anong gagawin mo, 'di ba? So yan ang ibibigay ko sa inyo na tips. But first of all, paki-subscribe naman diyan, mga kababayan, at saka like, comment, at saka share naman, okay? So anyways, bakit ba maraming bakit ba yung mga tao gustong pumasok sa government? Bakit? Or ano ang advantage kung nag-work ka sa government? First of all, mga kababayan, dito sa Canada, di ba sa Pilipinas may SSS or GSIS kung government employee ka, SSS kung private employee ka. Dito sa Canada,
First of all, merong CPP, yung Canadian Pension Plan. So, kung nag-work ka, government man ka man, or private sector ka, and you've contributed like 10 years of working here, no, parang SSGSIS, meron kang CPP pag-retire mo. Pero it's not enough, like, it's just like maximum of 2,000 or so, mga ganyan. So, it's not enough talaga. So, at the same, so ito, public or private ha, na nagwo-work ka, CPP. Tapos second, yung old age. So, yung old age, kahit hindi ka nagwo-work, may old age ka. So, I guess old age is like, well, hindi po ako nagre-research dito mga kababayan, pero maliliit lang talaga, like 700 or 1,200, mga ganyan. Depende po talaga. Tapos kung bago ka lang dating sa Canada, hindi ka nag-work, tapos nag-old age ka kaagad, nag-apply ka for this year or next year, maliit lang. May kakilala ako, kararating lang niya, hindi sila nag-work dito sa Canada, wala talaga silang contribution. Tapos yung mga anak nila, sinusponsoran nga sila. So pagdating nila nga dito, wala nga silang CPP kasi hindi sila nag-work, di ba? So ang tendency, meron silang old age, pero dahil wala talaga silang working experience dito, ang liit lang ng old age nila mga kabayan, 100 lang. O di ba? Hindi enough unless lang yung mga anak nyo o yung mga anak nila talagang stable. Stable naman kasi nurse yung anak nila. So pangatlong pension mga kabayan, ito yung gustong i-achieve ng mga Canadian. Either federal pension plan or provincial pension plan or municipal pension plan. So ako, kasi nasa district ako, school district ako, nasa municipal pension plan ako kasi ang education kasi dito by by district, by town or by city, ganyan. So ako nabilong ako diyan. So sa ang education or district dito, school district dito ay municipal control. So although federal tapos BC, pero yung pension sa municipal. So pag mag-retire ako, meron talaga akong municipal pension, CPP, at saka old age. Kung nagtatrabaho ka naman sa government, sa province mo, provincial pension. Kung federal naman, like example, National Defense, may kaibigan ako sa National Defense, federal yan. So, federal pension. Yan ang maganda mga kabayan. So, ngayon, ano ang dapat gawin? Simple lang naman, but you need to have patience. So kung wala kayong backer, 'di ba? Talagang mahirap, okay? So again, I'm talking about in office setting, ha? Office setting or yung sa finance, mga ganyan, admin, mga clerical setting. So kung wala kayong backer, yung mga government sector, maghahanap po talaga ng experience. Not necessarily yung education nyo or diploma. Bonus lang yan. So ako, ano ang power ko? Wala akong experience pagdating dito. Ang hirap-hirap na kumuha ng experience sa office setting kaagad. So yan ang ginawa ko. First, nag-aral ako ng 1 year admin bookkeeping. So isa yan mga kababayan, kung wala pa kayong experience pagdating ninyo, mag-aral na lang kayo. Tapos mag-aral kayo na may practicum. Kasi sa practicum, 1 month, 1 month practicum. At least, maisulat nyo dyan sa resume nyo na may experience kayo sa work na yan. Like example, admin or finance, ganyan, or payroll. So, advantage na yan sa resume nyo. So, mag-aral kayo for 1 year tapos practicum. Kung walang practicum, maghanap kayo. Kung yung school nyo hindi nagpo-provide ng practicum, dapat maghanap po talaga kayo ng
employer na ano kayo, yung mag-practice sa ano nyo, sa ano man ang program nyo, anong tawag dyan, yung on the job training. Kasi meron namang mga employer dito na open sila, basta magtawag ka o mag-email kayo, ganyan. So dapat may practicum kayo or on the job training para maisulat nyo sa resume nyo. So ako, nung dumating ako dito, hindi ako nag-aral kaagad, mga kababayan. Dumating ako dito 2015 at nag-aral ako ng 2018. So may 3 years na anong ginawa ko sa 3 years na to. So sa first year ko, kasi gusto ko kumita muna, no? At mag-enjoy sa life ko dito sa Canada, rampa dito, rampa dyan. Kasi at that time, yung hindi pa kami hiwalay ng asawa ko, okay naman yung work ng asawa ko, nasa healthcare siya, no? So okay lang na ako part-time muna diyan. So nag-work po ako sa Value Village, ito parang thrift store, ganyan. Pero ang first job ko pala is sa hotel, front desk. Ayoko ng front desk. Tapos 1 month lang ako doon, tapos kasi very stressful po ang front desk. Tapos second, nandun na po ako sa Value Village, parang thrift store. Tapos sabi ko, hindi to pwede sa life ko na ganito na lang ako palagi. Yung I will get older, tapos ganito lang yung work ko. It's not good for the older people at walang achievement. So goal ko na talaga na gusto ko talaga office sitting at tapos government. So nag-work lang ako doon para lang mailagay ko sa resume, tapos may pera ako. 3 months lang yata, mga kabayan, October, November, December, umalis na ako. Tapos after that, nag-Walmart po ako. Nag-Walmart ako, tapos yung Walmart mga 6 months. Sabi ko rin, the same pa rin, gusto ko lang kumita, tapos experience. Sabi ko, no, it cannot be. Dapat, level up ka na naman. So, yung first ko sa thrift store, nag-level up ako to Walmart, although yung work, the same lang, no? Hindi office setting, pero may mga benefits naman sa Walmart, di ba? May RRSP sila. So, okay lang yan, level up ng konti, pero yung work, ayoko rin kasi cashier. So, ang cashier dito, standing, ang beauty mo naka-standing ovation palagi, no? So ayoko, hindi ako fulfilled. So next naman yan, nag-work ako sa Lowe's. Yung Lowe's, level up naman, American company, ang ganda ng benefits, mga kababayan, pero yung work, the same pa rin ng Walmart, cashiering. Sabi ko, hindi talaga pwede to. So ang ginawa ko, naghanap ako ng work. Yung work, office setting na, pero private. Ang trabaho nga call center. Yung call center setting, pero nagwo-work kami with the Government of Canada. Tumatawag kami sa mga may utang ng student loan na hindi nakabayad. So kami ang tumatawag. Sabi ko, okay to, pero ayoko talaga yung parang call center setting at gusto ko talaga government nga. So after that, umalis na nga ako. Doon na naman ako sa call center setting na naman. I also, parang third party, nag-work kami sa government. Kami ang tumatawag to do service or to do survey sa mga tao dito sa Canada na to ask them kung ano ang service ng government dito, like yung hospital, mga ganyan, mga kumusta ano yung evaluation nila sa service na na experience nila sa isang government agency. So hindi pa rin government kasi subcon. So sabi ko, okay lang to kasi pang resume. Yun. So, pang resume, mga kababayan, pero 2018, nag-decide na talaga ako na hindi na to kaya. Kailangan within 10 years, nakapasok na ako sa government. So, 2018, nag-aral nga ako ng business administration / bookkeeping. 1-year program lang po, mga kababayan. Kasi dito sa Canada,
pwede naman makadiploma ka na 1 year or 2 year. Karamihan dito 1 year. So ako naman, accounting graduate ako sa Pilipinas, review na lang, review. So may ano po yan, may practicum. So 2019 February nagpracticum na ako. So yung practicum, hindi naman dalawa kami na nagwo-work doon, classmate ko rin, pero isa lang dapat ang ano nila ikunin for regularship, parang ano nila, i-offer nila yung full-time job after ng graduation. So ang nakuha nila yung yung classmate ko na si Betty, which is fine for me, pero magandang opportunity po talaga yun kay Betty kasi the longer yung experience mo sa accounting, kasi accounting yung program ko, the better mga kabayan. Kung payroll ka naman, di mag-payroll ka, yan ang mga in demand dito. Payroll, tapos accounting, yung accounts payable, accounts receivable, tapos yung admin. So after that mga kabayan, naka-work ako sa isang cash management dito sa Canada, na kami yung nagbabalansi ng ATM. Sa Pilipinas iba, 'di ba? Kasi kung anong bangko 'yan, di sila lang yung magbabalansi, sila lang rin yung maglo-load ng cash or magbabalansi ng cash. Dito hindi na po pakialaman 'yan ng bangko. Yung company namin, kami ang magbabalansi sa ATM, kami rin ang maglo-load ng cash. So, meron na rin akong experience dyan, di ba? Kasi nagbabalansi ka ng ATM, parang accounting rin, finance rin yan, di ba? So, experience, pero hindi nga government pa rin, di ba? Hindi pa rin government. So, after ko, paano ba to? Kailangan ko po talaga ng more experience. So, yung company na yan, hindi naman siya accounting talaga na mayroong accounts payable at saka accounts receivable. Ano siya, finance, more on banking. Wala naman masyadong government banking dito, 'di ba? Merong Bank of Canada, pero wala naman dito sa sa area namin. Nandun yan sa Vancouver. So ang hirap talaga ng competition. So next niyan, nakakuha ako ng opportunity, my friend. Yung private company siya, pero yung position maganda, kasi pag ang position maganda, accounting technician, parang accounting na rin yan, assistant no, sa accountant. So ako yung nakuha nila, mga kababayan. So yan po talaga ang experience ko na was that gave me the opportunity to have this position sa government. So yung position na yan sa isang private company, yung business nila is property management. So ako yung accounting technician at I was doing accounts receivable. Hindi ko na lang i-discuss lahat-lahat, pero tumagal po ako dyan ng 2 years. Before that, sa Garda is 3 years, no? Sa cash management, 3 years. 2 years as accounting technician sa isang property management company. So, nung nag 1 year pa lang ako, hanap mga kababayan. Nag-apply na ako sa Navy dito, yung National Defense, meron namang nag-offer sa akin, pero sabi nila, pwede ka sa National Defense, pero ang training dito sa Quebec for how many months, tapos no temporary address mga kababayan for how many years. Paano yan, may anak ako, so hindi pwede talaga, di ba? Tapos meron namang parang sub area ng National Defense, medyo maliit yung sahod, kasi hindi talaga directly sa National Defense. Parang you are working with the family of National Defense na outside na sa National Defense, pero nasa compound pa rin ng National Defense. Ang liit ng sweldo, my friend. So hindi ko yan ina-accept. So na timing mga kababayan na last year, sabi ko, applyan ko kaya to, nakita ko lang sa Indeed. So sa school district nga, accounts. So yung accounts will be doing accounts receivable, will be doing accounts payable, will be doing the online catalog of the school, like yung
Kasi dito sa Canada kasi yung mga parents or yung mga student kung gusto nilang bayaran ito or itong project na to or itong ang libro na ito or itong field trip na ito through cash online na lang. Meron niyang link na isi-send sa email niyo. So ako ang gumagawa niyan mga link na yan. So yan rin ang work ko. Tapos pang-apat na work ko is yung to approve yung mga reimbursement na mga teachers at tapos yung ano nila mga i-approve ko rin yung mga purchases nila sa credit cards nila. Tapos panglima rin ng job ko is to do budgeting sa school. So, kung wala nang budget itong, for example, science department, sasabihin ko sa principal at sa science na hinahinay lang sa expenses nyo kasi maliit na lang yung budget nyo. So, yan mga kababayan. Wala akong amo mga kababayan kasi yung amo ko nasa district. Ako lang mag-isa sa school, sa posisyon ko. Yung mga kasama ko is admin. Iba naman yung admin because more on secretarial, tapos yung principal at saka vice principal. O di ba? So yun ang tip ko, mga tips ko mga kababayan. So diyan magsisimula talaga experience, tapos set your goal, do the experience until you will reach your goal. Okay? So, kung may mga question kayo, comments lang kayo dyan ha. Tapos, salamat mga kababayan. Tapos, I'm so thankful talaga na nakapasok po ako sa school district kasi yan naman po talaga ang goal dito sa Canada. Pangatlong pension is the municipal pension or provincial pension or federal pension. So I just hope kayo rin one day makapasok sa government sector. Thank you mga kababayan. Until next time.